hantay sa'yo. Lagi kang, ano ba ito, isang hantay? Lagi kang kinokontra, lagi hindi sang-ayon sa'yo, na para ba lagi kang may ginagawang masama sa kanila, at di mo sila mapadisagree sa mga bagay na naiisip mo. But we have to speak with grace always. To speak with grace to the people we love is one thing. And it's quite another to speak with grace to someone who hurt or opposed us. It will never be easy. But through the working power of the Holy Spirit within us, nothing is impossible. No? Oo, hindi madali makapagsalita ng mga bagay na mga mabubuti sa mga taong nakakasakit sa iyo. At talaga namang nagdudulot para magalit ka, no? Hindi madali. Masasaktan ka, yes, masasaktan ka. Magagalit ka, iiyak ka at magagalit ka. But we can overcome those emotions. And we can respond in a way God wants us to respond to other people. We can do extraordinary because we have the extraordinary helper, and that is the Holy Spirit. Amen po ba? No? Hindi magiging madali, pero we can overcome because the Spirit of God is within us. And He is the one who will help us, remind us to speak always with grace to other people and even to those who hurt us or oppose us. Hindi kakayanin ng sarili mong lakas, katulad na sinabi ko kanina, no? It requires a divine influence. Kaya we have to lean always to the Holy Spirit and ask the help of the Holy Spirit para hindi tayo maging slave ng ating mga emotion at hindi tayo makapagbitaw ng mga salita na hindi makakapag-please sa ating Panginoon. We have to speak grace always, and that will happen only with the power and the working of the Holy Spirit in our lives. Amen. Our faith and our words must walk together. Kung ano yung faith mo, kung ano yung dinedeclare mo sa faith mo, dapat ganun din ang pananalita mo, ang pakikihalubilo mo, ang pakikipag-usap mo sa ibang tao. Let our words speak the love of Christ, and let the words we utter usher people to Christ. No? Speak with grace. Sabi ko kanina, napaka-dami niyang meaning. It has a pack of meaning. But I want to leave this with you to remind us how can we speak with grace. Yan. Grace. Ano pa ako ng acronym to remind us, paano nga ba natin gagawin? G stands for speak with gentleness. And we know that gentleness is a fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? So, with the Holy Spirit in us, we can speak with gentleness to other people. Or speak with respect. A, speak with authenticity. No, kanina, charis. Hindi charis ang mga pinag-uusapan, hindi charot-charot lang. We have to speak the truth. The whole truth and nothing but the truth. C stand for speak with courtesy, with polite manner. GMRC, good manner and right conduct. And lastly, E, speak with encouragement, with empowerment. Makapag-speak ka na makapagdudulot ito para ma-empower ang ibang tao na makakausap mo. So speak with grace always, speak with gentleness, respect, speak with authenticity, courtesy, and encouragement. Nawa po, maalala natin ito, and with the power of the Holy Spirit, we can speak to other people always with grace or kindness. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Amen. May natutunan po ba? Ayan, praise God. Number 2. Ayan. Sabi kanina, let your speech always be gracious. And point number 2, seasoned with salt. That's the point number 2 is, let your speech seasoned with salt. Amen. Ayan. Ayan, seasoned with salt. Paul uses the metaphor salt. And hindi lang si Paul ang gumamit ng metaphor na ito. No, metaphor is a figure of speech na madalas nakikita natin sa Bible, no?
Jesus also uses this metaphor in Matthew chapter 5 verse 13. Sabi niya, you are the salt of the earth. No? So in the Bible, salt has a metaphorical significance. No? May mga ibig sabihin yung salt na ito kung bakit ginagamit siya sa Bible as a metaphor, as a symbolism. No? And in ancient time, salt was significant kasi sa Old Testament, it uses to, to cast on the burnt offering. Yung mga grain offering, or I think, kung di ako nagkakamali, even yung mga meat offering, sinasabuyan nila ng salt as they burn it as their offering. Ginagawa ito noon. And sa New Testament times naman, during the time of Paul, no, salt is valuable as money. No, ganun kahalaga yung salt sa kanila. Kasi napakarami niyang uses, no? It can be a preservative sa mga pagkain nila kasi wala namang Reisoko or refrigerator that time. It add flavor to the food para mas maging malasa yung pagkain nila. And sabi, ginagamit din po ito sa as a disinfectant sa mga sugat. So, ganun kahalaga yung salt sa kanila. And sa Bible, I learned as I studied this, no, na salt symbolize purity. No, parang pinupurify or pinupreserve niya yung kasi, di ba nga sa Old Testament, pag nag-burnt offering sila, naisip ko, kaya nilalagyan ng salt para yung purity ng bawat offering na ibinibigay nila sa ating Diyos. No? So, ganun ka-significant yung salt. And even in our modern times, di ba napakahalaga ng salt? Subukan mo walang salt yung lulutuin. Tignan mo kung sumarap yan. Di ba? Though may mga artificial enhancer, pero iba pa rin yung salt, di ba? Hindi mo pwede na mawala sa bahay mo yung salt. Kasi napakahalaga nito, no? And ginagamit din niya sa pag-scrub ng skin, exfoliating, di ba? Sa mga spa. So, mahalaga rin yung salt sa atin, no? Ganun ka-important yung salt. So, ano nga ba yung implication na ito? Why we have to season with salt our speech, no? Just as how salt gives flavor or enhance the taste of food when seasoned with it, so does our words when seasoned with salt, it will become palatable. It will become enjoyable to those who hear it, no? Katulad ng pagkain, pag pinirinklan mo ng salt, minsan sa mga tempura, no, nilalagyan ng salt para mas malasa. Ganun din yung salita mo when you season it with salt. Nagiging masarap siya sa pandinig ng makakarinig nito. No? Nagiging enjoyable siya. No? So, thus as a believer of Christ, our conversation with other should be engaging, edifying, and encouraging. We have to speak in a way that we can influence other with our words, especially the truth of God's word. No? Na kapag inisprinklean mo talagang ganun, mai-influensyahan yung kausap mo. Katulad ng salt na katulad ng ginagawang pang-influence, pang-enhance ng salt sa mga pagkain na kinakain natin. So our conversation should be significant always. Laging may value. Hindi yung mga iminay, mga meaningless conversation, no? We have to add value, to sprinkle or to season salt in every conversation, no? Salt is used to preserve food from spoiling. So thus, we have to preserve our conversation and keep it from decaying, no? Isipin mo, kapag ang mga pananalita mo, ang conversation mo sa ibang tao, nilagyan mo ng salt, no? It preserve yung conversation. And hindi ito madedecay, hindi mabubulok. Ano ba yung mga bulok na conversation na yan? Alam natin yan. Gossiping, slandering, negative talks, mongkobakari, complaining, murmuring, mga meaningless discussion na wala naman tayo napupulot, kundi puro basura lang. Amen. No? So, kapag nilagyan natin ng salt yung mga conversation and even the words that we utter to other people, mapapreserve niya yung bawat usapan. No? Pag naalala mo, I have to speak with
with grace, seasoned with salt. Iwasan mo ngayon mga chismis. Magpe-preserve yung iyong mga salita. No? Hindi puro bulok ang lalabas sa labi mo, sa mga pananalita mo. Kundi, yung mga salita na yan ay makakatulong, makaka-influensya sa magandang kapamaraanan doon sa mga tao na makakausap mo. Amen. No? However, we should be careful. Why? Kasi alam natin na yung salt maalat. No? We have to balance everything. Just how we balance the amount of salt depending on where we will use it, we have also to balance our words. No? Sabi ng isang pastor, kung saan ang galing ito, sabi niya, salt need to be used with right amount. Too little and it is ineffective. It is bland and lacking substance. Too much, it becomes overpowering or overbearing, that's difficult to accept. No? Depende rin sa sitwasyon kung gaano kadami mo ilalagay yung salt na ito. Kung alam mo naman na parang nadedecay na yung usapan, bulok na usapan, maybe you have to spring it a lot of salt para ma-preserve lang yung conversation nyo. Pero minsan din, pag matapang masyado, baka hindi na naman tanggap-tanggap ito sa tainga ng mga makakarinig nito. Just like salt, our words dapat parehas ang ating mga salita. We have to season it with right amount of salt so that our conversation and interaction with other will gonna be a wholesome one. Magiging healthy, no? Maging maganda ang ating usap sa kanila. The right balance of grace and truth in our speech can lead to effective communication that honor God and respect other people. So we have to season it with salt na hindi nakakalimutan yung pagbalance. Amen po ba? So church, this is the reflective question. Reflection, no? Question. How's our conversation with other people? Kamusta yung pakikipag-usap mo sa mga tao sa paligid mo? Perhaps inside the church, you're being mindful with your words kasi kapwa Kristiyano ang kausap mo. Nagiging maingat ka sa mga choice of word mo. And you always season it with salt. So yung ka-brother and sister mo in Christ, ma-edify, ma-encourage, di ba? No? Malilift up, no? So, we season with salt and we speak with grace, no? When we speak to our brothers and sisters in Christ. Pero ang question, kamusta yung pakikipag-usap mo or yung conversation mo to other people or to the outsider or sa unbelievers? Kasi yung context nitong Colossians chapter 4:6 na sulat ni Paul para sa mga taga-Colossae, ang context nito is on how you will interact with the outsider, with the unbeliever. So the question is, church, how's your conversation to the unbeliever? To the outsider? Kamusta yung mga choice ng mga salita mo na binibigkas sa kanila? Do we mind to season our words with salt? Do our words still encouraging, edifying to them? No? Do we still add value to our conversation? Kapaki-pakinabang pa ba yung mga salita or mga usapan natin sa mga unbelievers? Or yung mga words mo ba may mga wisdom pa ba yan? Nasasahugan mo pa ba yan ng mga truth of God's Word? Do we reflect Jesus through our words as we have our conversation to the unbelievers? Ano yung naibabahagi mo sa kanila? Ano yung mga napagkukwentuhan nyo? Na-share mo ba kahit papaano yung goodness of God to your life? O baka naman ibang buhay na ang napagkukwentuhan? No? Nag-e-enjoy na masyado sa buhay ng iba at nakalimutan na yung story ni Lord Jesus Christ. No? So, ano nga ba talaga yung nababahagi natin? Ano nga ba talaga ang mga nasasalita natin? No?
Do we still season with salt our conversation with them? O baka we season it with betchin, MSG. We know MSG is not good for our body, to our health, di ba? No? Sinisisan na natin ng MSG, ng betchin, kasi ito yung mag-fit doon sa taste ng mundo. So instead of salt, betchin ang inilalagay. Mga artificial enhancer, preservative, para mas fit ito sa mundo kasi. Mas ma-enjoy ito. Mas palatable ito sa kanila. So I'll season it with betchin na lang kaysa naman salt, di ba? Masyadong maalat. Kamusta po ang mga conversation natin sa kanila? I hope and I pray that we are mindful, no? Pag mayroon tayong conversation sa mga tagalabas, sa mga outsider. And alalahanin natin yung salita ng Panginoon in Ephesians chapter 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but only good for edification of the needs, so that it may grace to those hearing. No? Kailangan mas maging maingat tayo sa labas. Mas maging mindful tayo sa labas. Lalo na kapag ang mga kausap natin ay hindi pa lubos o hindi pa tunay nakakakilala sa ating Panginoon. We have to remind ourselves to season our words with salt. To speak, seasoned with salt. Amen po ba? So we have the number 1. Ano yung number 1? Let your speech be gracious always. And number 2, let your speech seasoned with salt. Not betchin, seasoned with salt. So number 3, sabi dyan, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Next slide. That's the next point is speak with wisdom. Nang inaaral ko to, parang dumating sa akin na grace plus salt equals wisdom. That's why yung subtitle nung nilagay ko is grace and salt. No? Grace plus salt equals to wisdom. Gracious words seasoned with salt lead us to response with wisdom. It helps us to respond with proper words and with a right attitude. No? Kapag yung mga salita natin ay gracious, seasoned with salt, no? It will lead us to wisdom. At ang resulta nito, we can answer people. We can respond to people with a right choice of word and with a right attitude, no? Na talaga nakaka-please sa ating Panginoon, no? Na talagang makakatulong for us to share to them or with them the love of Jesus Christ for us. And I wanna share you a story. Ito po ay personal kong story and nakita ko kung paano tinuturo ng Panginoon ang kahalagahan ng bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Meron dalawang instances or situation pero magkaiba ang aking response. No? Yung una, just like Ate Karen, yung sinabi nung nakaraan na parang, sabi sa church nyo, pera-pera lang yan. Di ba? Ganon. So, I also encountered na kagaya ng ganong sitwasyon. No? I was with the unbeliever friends. No? Tapos, syempre, kwento-kwento, okay naman yung kwentuhan, enjoy. And then, merong isang mamshi na sabi niya, yung church nyo naman parang katulad din sinabi kay Ate Karen, it's about money. So parang ako, as much as I want to cover the church, parang natitrigger yung parang nai-irritate ako. Yung pinagsasabi mo, parang ganun gusto kong sumagot sa kanya. No? Sabi niya, di ba binibigay niyo yung 10% sa church at napupunta sa pinuno nyo? That's the term. The pinuno nyo. Sabi kong ganon. Anong ibig mo sabihin? Sabi kong ganon. So, sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi parang may nagbo-boil sa akin Hindi ko gusto yung kanyang pananalita. And I want to cover the church. Gusto kong bantayan yung image ng church. Pero parang nagbibida-bida sa akin yung anger, yung pagiging irritable. So, bumulong ako sa sarili ko, Lord, help me with this kind of situation.
So talagang iniinsist niya, napupunta sa pinuno niyo. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Sabi kong ganon. Hindi ganon yon, sabi ko. Nagbibigay man kami sa mga pastors namin. It's a love gift to them because of all the sacrifices. And about naman doon sa 10%, it is written in the Bible, sabi ko. At hindi lang naman kami ang gumagawa nun. Many other religion ginagawa yung 10% na yon. And it is useful, no, sa church para sa mga bayarin, gastusin sa church. So I answer her that way. Pero talagang yung puso ko, talagang naiinis or parang gusto kong magalit. Pero I thank God kasi He teach me. The Holy Spirit teach me to be calm. No, napiliin ko yung mga salita ko na pwedeng isagot sa Kanya. Why? Because hindi lang siya yung kausap ko eh. May mga unbeliever na iba. Merong 4 pa sa paligid ko. And nung natapos yung conversation namin, actually yung isang unbeliever, sabi, siya yung nagsalita na tumigil ka na. Sabi niya, ingat-ingatan mo yung mga pananalita mo. So, natapos yung discussion namin. Pero, nung eto na, pag-uwi ko, naisip ko, Lord, thank you kasi hindi ko nagawang mainis, magalit, makapagsalita ng di maganda sa kanila. Kasi gusto ko i-cover yung church. Pero mas na-cover yung church. Kasi, hindi ako nagalit. Kasi kung gano'n na nga yung sitwasyon, gano'n na nga yung isip ng tao, tapos magagalit pa ako, di doble yung sira nun sa image ng church. So I praise God and I thank the Holy Spirit guiding yung pag-call niya sa akin para hindi mag-retaliate dun sa sinabi nung tao na yon na parang gusto niya sirain yung church kasi she kept insisting. So sabi ko, Lord, thank you. So nung inaaral ko to, sabi ko, ganun pala kapag sumasagot ka ng pinag-iisipan mo, nagkakaroon ka ng consideration sa mga salita na binibitawan mo. And may isang instant naman, ito naman, kabaliktaran ang sagot ko, ang response ko. Someone na talagang malapit sa puso ko, sinaktan ako. And because of the things na nagawa niya, hindi lang isa, dalawa, no? Sobrang nagalit ako. My emotion burst out. Talaga nakapagbitaw ako ng hindi magagandang salita na alam ko hindi na please ang Panginoon. And nung nangyari yun, ilang araw I struggled. Na Lord, hindi ako karapat-dapat sa'yo kasi nabitawan ko yung mga ganong salita. I really struggled. But I praise God because hindi niya ako pinabayaan. Pinaranas niya pa rin yung grasya niya, pinaranas niya pa rin yung kapatawaran niya. Even the people around me encouraged me. No? At malaking tulong yon para ma-uplift ako ulit. Pero, nakita ko na hindi naging maganda yung response ko at sa huli, niregret ko ang lahat ng ito. It haunts me na parang, hindi ka worthy, ganito, ganyan. So, nakita ko yung kaibahan ng dalawang sitwasyon at ng way ng pag-response ko sa bawat sitwasyon. So, what's my point? No? With gracious words seasoned with salt, we will know how to respond and not to react. Magkaibang bagay ang response and react. Alam ko naririnig na natin ito. Response, next slide. Ayan. React is emotional driven, while response is well-thought. React is aggressive. Katulad nung nangyari sa akin. Nung nag-react ako, hindi response ang ginawa ko. Naging aggressive ako at nakapagbitaw ako ng mga harsh word. While response is calm. Lagi nandoon yung calmness and yung grace ng iyong pananalita. React fuels disagreement. Subukan mo mag-react sa tao na kinakausap mo. Lalo lalaki ang apoy. No? But response helps resolve disagreement. No, when we respond, mas nakakatulong ito para mapabuti yung mga bagay na hindi na pagkakasunduan. React weakens and react strengthens, no? Weakens kasi after that mararamdaman mo Hindi lang yung physical mo ang nagpapahina sa iyo, even your spiritual nakakapanghina. While in response, nararamdaman mo yung strength kasi nag-grow ka, natututo ka. So,
two different thing, two different, answer to every situation. It's either you will react or either we will respond. Pero, kung magre-response tayo, kung response ang gagawin natin, mas higit natin maipaparating sa tao, no? Yung nais ng ating Panginoon. If we respond, we will be able to do the will of God to our lives, no? Mas higit nating magagawa kung ano nga ba yung nais ng Panginoon na pag-response sa mga bagay na ito. Indeed, we need to practice speak with grace and always season it with salt so that we may respond with wisdom that comes from our Lord. No? So let us reflect the grace of our God and be grounded in the truth of His Word, and with the help and guidance of the Holy Spirit, we will able to utter the right word at the right time in every situation. No? Kapag ang salita mo ay laging gracious at nilalagyan mo, sinisisanad mo ito ng salt, we will know how to respond and not to react. At ang magbuti doon, at ang maganda doon, sa bawat pag-response natin, nakapagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon at maipaparanas natin sa iba, no, yung grasya ng ating Panginoon. Once the response mo, tayo lang din magsasuffer, tayo lang din mag-struggle, tayo lang din ang manghihina. So, let's choose to respond. Let's choose grace. Let's season our words with salt, and it will lead us to wisdom. Amen po ba? Amen. So, as a conclusion, Colossians 4:6 calls us to cultivate an extraordinary conversation and interaction with the people around us. Let us be reminded that our words are powerful. It can build bridges and create barriers. It can bring healing or cause harm. May our words always be gracious, seasoned with salt, filled with wisdom, and guided by the Holy Spirit, so that we may effectively share the love of God and the truth of His words. Lastly, speak hope, speak love, speak life, speak the truth about our Lord Jesus Christ. Amen? Hayaan natin na sa bawat salita na mamumutawi sa ating mga labi, makapagbigay tayo ng parangal sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. So let us stand and let us pray. Hallelujah, Lord. Lord, we thank you and we praise you, Lord Jesus, for your word for us today. Thank you, Lord, for reminding us how powerful our words are, that our words matter, oh God. Thank you, Lord, dahil muli pinaalala mo sa amin kung paano kami dapat makipag-usap, Lord, sa mga tao na nasa paligid namin, nakakasalumuhan namin, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid, sa aming mga co-workers, and even, Lord, to the people outside, and even those people who hurt us and opposes us. Lord, right now, hinihingi po namin ng tawad, Lord Jesus. Ang bawat salita, Panginoon, na namutawi sa amin labi na hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Lord, patawarin mo kami in times, oh God, that we were driven, Lord, by our emotion, at hindi namin makontrol ang mga labi namin, Panginoon, oh God, to speak harsh word to the people around us. Patawarin mo kami, Panginoon, oh God, Lord Jesus, dahil minsan, we're enjoying conversation na hindi naman katulong-tulong sa amin o nakapagdudulot ng maganda sa amin, oh God. Lord, right now, Panginoon, hugasan mo ang aming mga puso, Panginoon, oh God, and touch our lips, oh God. Ang sabi ni David, Panginoon, Lord, set a guard to my lips, oh God, Lord Jesus, and over my mouth, Panginoon. Kasi Lord, we admit, Panginoon, oh God, na kapag ang galit, Panginoon,
Panginoon, ang inis, ang naghahari, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, O God. Hindi namin maiwasan, Lord, to retaliate, Panginoon. Hindi namin maiwasan, Panginoon, O God, na makapagbitaw ng mga salita na hindi maganda, Lord. Kaya naman, Lord, right now we pray in the mighty name of Jesus, O God, that you will set the guard on our lips in Jesus' mighty name. And let the Holy Spirit, Lord, guide us and lead us, Panginoon, O God, upang makapagsalita ng mga bagay na magiging encouraging and edifying, Lord, sa mga makakarinig nito. Gamitin mo ang mga labi namin, Panginoon, O God, to express, to utter, Lord Jesus, your ordinary love, Lord, for the people, Panginoon, na nangangailangan nito, Panginoon, O God. Lord, tulungan mo kami na maalala ang grasya mo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, O God. Nang sa gayon, Panginoon, sa bawat pananalita namin, Lord, we will always speak with grace, seasoned with salt, O God. We will speak with wisdom, Panginoon, O God. Hayaan mo na mga malabi namin, Panginoon, O God, ay ang katotohanan lang ng iyong salita, Panginoon. Ang pag-ibig mo lamang, ang kabutihan mo lamang, ang kadakilaan mo lamang, Panginoon, O God. Ang mamumutawi, Panginoon. Lord, we acknowledge, Lord, that we are weak, Panginoon. Lalo na kapag emotion na, Panginoon, ang nangunguna sa amin. Kaya naman, Lord, we yield on you. We yield in the power of the Holy Spirit, Panginoon, because we believe, O God, na ma-overcome lamang namin ang lahat ng ito sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, hugasan mo kami. Touch our lips, O God. Touch our lips, O God, Lord, right now, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, na mula ngayon, Panginoon, O God, ang mga salita, Lord, na lalabas sa aming mga labi ay salita na makapagbibigay lamang ng pag-asa, makapagbibigay lamang ng buhay, Panginoon, O God, sa tao na makakarinig dito. Tulungan mo kami, Lord, na ang bawat salita na mamumutawi sa aming mga labi, Panginoon, O God, ay ang katotohanan lamang na tungkol sa iyo. And Lord, heal our heart. Heal our hearts, Lord, O God. Lord, nakikita mo yung mga sugat nito, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, hindi lingid sa iyo, Lord, yung mga nararanasan namin, O God. Kung paano kami sinaktan ng mga tao sa paligid namin, Panginoon, O God. Heal our hearts, O God, and help us, Lord, na despite of our unpleasant situation, O God, we will choose to speak life to those people who hurt us. We will choose to speak with grace always, O God, even sa tao, Lord, na nagdulot ng sugat sa aming puso. We will season our words with salt, O God, to preserve the truth of your word, O God. In the name of Jesus, we pray, O Rabbi Kesandara, Holy Spirit. Right now, kailangan namin ang pagkilos mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan. I-captivate mo ang aming isipan, O God, in the name of Jesus. I-captivate mo, Panginoon, O God, Lord Jesus. Sakupin mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, O God, na sa gayon, Lord, ang lahat na lalabas, Panginoon, sa aming mga labi, Panginoon, O God, ay mga salita ng pagpapala, Panginoon, O God, para sa mga tao, Lord God. Lord, gawin mo na yung buhay namin, Panginoon, that through our lives, Lord, many people, Lord, will be ushered to you, Lord. Huwag mo hayaan, Lord, na dahil sa mga salita namin, maraming mga matitisod, maraming mga masasaktan. Pagkus, Panginoon, gawin mo na mga salita na lalabas sa aming mga labi, Panginoon, O God, ay makakapag-assure ng mga tao sa presensya mo at makilala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we pray na hindi lang kami magsasalita, Panginoon, O God, ng mga gracious words sa aming mga kapatiran. Bagkus, Panginoon, we will speak gracious word, O God, seasoned with salt, Panginoon, O God, to the people outside
Panginoon, ang matitindi mong gawa, Panginoon, O God, upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan, Lord Jesus. Lord, tulungan mo kami na through our words, O God, we can share your grace, O God, to other people, O God. Salamat, Panginoon, O God, for your powerful word. Thank you, Holy Spirit, for always reminding us and helping us kung ano yung nais mo, kung ano yung kalooban mo. And even in times, Lord, na nangihina kami, salamat, Lord, because you sustain us and you help us, Lord, to overcome, oh God. Salamat, Lord, for that extraordinary power, oh God, that you have given within us, oh God. And we pray, oh God, that through this power, Lord, we will walk, Lord Jesus, extraordinarily, Lord God, this year, oh God, in the mighty name of Jesus. We will create mighty, extraordinary things for your glory alone, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Holy Spirit, for your presence, oh God. Thank you for healing, oh God, because we believe, Lord, that in your name there is healing, oh God. We believe, oh God, that in your name there is power, oh God. At ang mga salita na lalabas sa amin, Panginoon, oh God, mula ngayon, Panginoon, ay salita, Lord God, na may lakas, na may kapangyarihan, Panginoon, oh God, to encourage people, oh God, and to transform their lives, oh God. Amen. Hallelujah. We thank you, oh God, Lord Jesus. Thank you, Lord, because we believe, Lord, na unti-unti mong minimend ang ubod sa aming mga puso, Panginoon, oh God. At hindi kami magiging alipin nito, Panginoon, oh God. Bagkus tatayo kami, Panginoon, oh God, na may panibagong lakas, Panginoon, oh God. Lord, serving you, obeying you, Lord Jesus, and giving glory to your name, O God. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O God. For you alone, Lord, deserve all the glory and all the power and all the honor, O God. Lord, we give it all back to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. You may sit down. To God be the glory.